Tumayo at samahan niyo ako sa prayer na ito. Lord God, dakila ka, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, ihayag mo yung salita, Panginoon, sa pamagitan ko, Panginoon, O God, na ikaw po ang manguna, Lord, sa dako na ito, Panginoon, na i-celebrate namin, Panginoon, ang aming mga magulang, Panginoon, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa online man, Panginoon, na naririnig man, Panginoon, sino mang mga anak diyan, Panginoon, Lord, na to greet na sa aming mga mama, Panginoon, O God, mothers, na Panginoon, na ikaw po ang manguna, Lord, sa today, Panginoon, O God. Lord, itong mensahe na ito, Panginoon, na ikaw po ang makikita ko, hindi ako, Panginoon, O God, sa dako na ito. Thank you, Lord God. Ikaw ang pinasalamatan, pinupurihan. Salamat in Jesus we pray. Amen at amen. Amen. Kaya nga, kapatid, no, we are celebrate our Mother's Day today. Special. Kaya tinatawag na special today kasi nung nakaraan, ako yung nagbinsay sa Father's Day. Ngayon naman, Mother's Day naman. Amen, no? Kaya nga, mga kapatid, bless natin ang ating mga magulang natin kasi sila yung nagtataguyod sa atin. Amen? Kaya nga, sabi dyan, there's the title of this scripture, A Noble Woman. No? Sabi dyan, a noble woman, sabi dyan sa Proverbs 31 verse 25 to 31. Sabi dyan, no? She is a cloth with strength and dignity. She has a love at the days to come. 26, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. 27, she watches over the affairs of her household, does not eat the bread of idleness. And 28, here as children arise and call her blessed, her husband also. And he prays here, 29, many of women, the noble things, but you surpass them all. And sa 30, charm is deceptive, and a beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. And last, the 31 say, honor his for all that her hands have done, and let her works bring her praise and the city of gate. Amen. No, ang ganda ng sinabi, no, na ating scripture, no. Balikan natin, no. Ano ba yung mga katangian ng isang ina, no? Sabi ito, a great woman is a strong, ang virtue sa ibang translate is a virtues, o means noble woman. Sabi diyan, she wills not the settle for ease or compromise. It means ang isang dakilang babae ay malakas at banal, sabi diyon. Hindi siya magpapakatatag para sa kadalian o kompromiso. Sabi ito, pinipili niya ang lakas ng loob at pagpapasya, siya isang mamumuhay ng makadiyos at marangal. Sabi ito, kahit sinong babae ay maaring maging mahusay. Ngunit ilan lamang ang magaling. Naintindihan nyo? No? Ang sinasabi, ang kanyang kinabukasan sa lupa at sa langit ay magpapalain at puno ng kaligayahan. Merong mga magulang, merong mga ina, nakikita magaling. Pero pagdating sa family, sa inside the family, nawawala. Mas inuuna pa yung ibang mga bagay. Sabi dito, maraming mga magaling na babae, maraming magaling na ina. Pero sa pagpapatupad ng family, nandun yung dapat. Because, sabi ito, a mother, ano ang tawag sa mother? Is the heart of a family. Amen? Baka magtampo yung mga father. Sabihin natin, the father is the head of the family. Baka magtampo naman ang yung anak. Ang anak naman, tatawagin natin, is a hope of the future. Amen? Inaintindihan natin, no, mga kapatid, no? Kaya maliwanag natin sabihin, ang ina, siya yung puso ng pamilya.
Kung wala ang puso sa pamilya, paano na tayo ngayon? Amen? Diba? Naintindihan natin, no? Sabi nito, Kim Lemuel mothers wrote this description to help her son marry a great woman. Sinabi nito, no, na si Kim Lemuel, hindi naman si inexact na si Kim Lemuel o si Solomon nagsabi doon, pero siya yung sa verse 31 to 31, sinasabi na si Kim Lemuel, but hindi hindi nakita na si Kim Lemuel o si Solomon ba nagsabi dito. But sabi ito, this is the kind of woman who would help him be a better king and build a noble family and large estate. Every woman should strive for his character and every man should look for it. No? Sinasabi no na kung basahin natin sa Proverbs 31 verse 1 doon, no, na tinatanong kung ano ba talaga yung ating ina. Siya ang ating ina. Kung ikaw may isang ina, dapat gawin mo ito. Sabi, may acronym. Mother, so, kung ang tinatawag na mother means million of things she gives me. M, no? Sa M. Sa O, sabi dyan, means it's only that she growing old. And T, it's for the tears twere shall to save me. And it's for her heart is a pure as gold. And E is the for her, sabi dyan, is for her eyes with love light shining. And R means right, a right shall always be. Amen. No? Ang galing, pag meron na tayong ganitong magulang, pinagpala na tayong mga anak. Pinagpala ka na meron kang isang ina na mabait, marangal, ikaw na ang mas pinagpala. Amen? Sabi dyan, what does the Bible say about the noble woman? Here's some character. The Proverbs 31 verse 25 to 31. Here characters, sabi dyan sa Proverbs chapter 31 verse 25 to 27. Sabi dyan, she is a cloth with strength and dignity. She loves and all this to come. Diyan muna tayo. Sa 25. Sabi dyan, the character of mother is the strength and dignity. Amen. Sabi dyan, marangal at kapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. It means darating. Amen. Sabi dyan, kung meron na tayong isang magulang na ganito, na nagbibihis ng lakas at sa dignidad sa kanyang buhay, talagang tayo pinagpala, no? Kasi meron kasing magulang, meron kasing mga mama na hindi na kayang panindigan. No? Hindi na nga kaya panindigan ng ama, pati na yung, no? Kaya nga, dapat, ikaw isang ina, dapat kung ano man yung pagsubok na darating, kung ano man yung, ikaw yung mamumuno. Ikaw yung mag-lift up. No? Mga single ladies dyan, no? Kaya nga, dapat mga kapatid, kung bilang isang ina, ikaw dapat maging manguna. Ikaw dapat, kasi kung nadadown na yung asawa mo, pati ikaw mismo, nadadown ka na, hindi mamamanage yung pamilya mo. Dapat isa sa inyo, maging strong at malakas. May dignidad tayo. Kasi pagdating ng araw na pag may pagsubok man darating, ikaw yung maglilipat sa pamilya mo. Ikaw yung, kasi sabi dyan, no, she can laugh and all this to come. Kahit mahirap na, tawanan mo lang yung problema. Sabihin mo sa asawa mo, kunti lang yan. No? Dapat ganun tayo bilang isang, dapat ikaw ganun din bilang isang mother. At ikaw isang mama. Kung ikaw may darating sa pagpunto na maging ina na, dapat gawin mo din. Kung anong ginawa ng ina para sa iyo, gawin mo din para sa ina mo. Di ba? Baliktad. Ang galing, no? Dapat gawin daw natin bilang isang para sa ating. Purihin natin yung mga
mga noble woman dyan, mga virtuous woman dyan. So, kasi sabi ito, she is an important part of her husband's life and the lives of her children. No? But the Lord took time to describe her as a true, strong and dignified. Kasi ang Lord, pag daw ang babae maging malakas sa isang pamilya, nandun si Lord eh. Hindi ka, kasi kung bilang isang noble woman, dapat nandun yung pagka-Kristiyano mo, nandun yung maging malapit sa ating Panginoon. Kasi kung paano ka maging malakas, kung wala ka namang Lord sa buhay mo, di mo rin mahahandle yung pamilya mo. No? Everyone sa mga pamilya, minsan di ba, pag nagloko na yung asawa, nagloko na yung sa pamilya nila, di ba nadadown din yung, hanap din ako. Di ba? Meron din ganun eh. Walang pinagkaiba. But if you are the strong woman, may dignidad ka, dapat i-handle mo sa sarili mo. Na hindi ko to kaya. Kasi sabi niyo, bihisan ka, siya magbibis ng strength. May salabal ka na kalakasan. Dapat yung salabal mo, yung kalakasan at dignify. Kasi para makita mo, sa darating ng panahon, tawa-tawanan mo lang yan. Amen? Amen, no? Sabi niya, no? She has not lost any of herself by being a wife or a mother. She is still strong, dignified, and not afraid of the future holds. No? Dapat pagdating sa panahon, hindi ka na matatakot kasi mayroon kang kalakasan at dignified sa sarili mo. Amen? Then sabi sa 20, she speak with wisdom and faithful instruction. This is the character of our mother. Wisdom and faithful instruction. Amen? Sabi dyan, she is a strength because she is complete loves and fears God. Sabi dyan, wisdom means, sabi dito sa Tagalog, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at turo niya ay paawang katapatan. Faithful. Alam mo ba alam ko na makarelate yung mga magulang nito. Pero pag pinangaralan tayo sa isang magulang, di ba? Parang masarap sa pakiramdam, no? Na tinuturuan ka ng maayos. Kasi para naman sa'yo yan eh. Di ba? Pag yung magulang daw may wisdom, kung ikaw may isang ina, kaya mo i-handle yung anong nakapaligid dyan. Sabi ito, wisdom is the main thing to do everything you can to get it. Amen? Sabi, woman pursues the wisdom of God instead the wisdom of the world. Dapat kukunin natin ang wisdom ni Lord. Sa mga mami dyan sa mga magulang dyan, ang kunin natin ng wisdom nandun kay Lord, hindi yung makamundong wisdom. No, nako. Huwag tayong gano'n, no, mga kapatid, no? Kasi sabi daw, ang mga magulang, wise din. No? Wise. Kasi, kung meron kang anak, kung di sumusunod, ano gagawin mo? Di ba? Kasi gusto mo i-lift up yung anak mo para maging maayos. Batay, sabihin ko man, i-example ko na. Ang ating inahan, ang ina natin dito. No? Sabi nung, nabisaya ko tuloy. Ina natin dito sa church. Ate Mai, no? Nakikita natin kung paano i-handle ang kanyang mga anak. Kasi kung yung anak nag-grow, makikita mo ang kabutihan ng ina. Kung anong knowledge, kung ano man yung karunungan ng anak, nakikita mo sa ina. Di ba? Kasi siya na yung nagdadala eh. Amen? Ganon dapat din yung ina. Kasi kung wala tayong ina na nag-lilip up sa atin, tignan natin yung iba.
pag yung ina nila, wala, hindi naglilipap sa anak, nawala yung mga anak nila. Sana nakarating. Yung iba, nawala na. Nandun na sa mga tambayan. Diba? Dapat ganun na tayo. Kung ikaw bilang isang magiging ina na naman, dapat ito yung gawin mo. Kasi darating na magkakaroon ka din ng isang anak. Amen, no? Dapat ituro pa natin sa ating mga anak. Kasi bilang sa mga ina dyan, dapat wag natin ilabas natin yung, wag tayo doon magchismisan, maging marites lang. Hindi dapat ganun. Dapat bigyan natin yung kabuluhan kung ano man yung bilang isang mother sa ating pamilya. Amen? Sabi dyan, mothers are calm, wise, and kind. Sabi dyan, it's their job to pass down their qualities to their children and everyone around them, and we are to press them to doing so and listen. No? Ang galing ng ating ina, no, na mabait ang ating ina, kalmado lang pagdating sa problema. Pag nandun yung, no, pagdating ng problema, kalmado lang. Yung ibang mga ina, no, mga mothers dyan, no, pagdating may problema, kaya natin yan. Chill lang. Kasi yung puso ng ina, makikita mo kasi yung kindness niya. Makikita mo yung kind at kalmado sa buhay niya. Hindi yung gagaya ng kung wala kang Panginoon sa buhay mo, wala na. Nang ibang bahay na ang ina. Yun lang. Dapat, huwag natin isipin na dapat gawin natin ito sa mga may bahay dyan, no? Na dapat ganito ang ating gawin sa mga ina dyan, no? Inspire kayo sa verse na ito. And number 27, sabi dyan, she watched over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Kung sabihin ko sa Tagalog, sinubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumigil sa paggawa araw-araw. Nakikita mo ba sa ina ganyan? Di ba? Ito ang karakter niya. Busy. Yan. Busy ang ating ina lagi. Kasi meron pang isang gawain dyan, gagawa pa na ulit. Ganon yung ating ina Di ba? Lahat niyang ginagawa sa bahay, lagi niyang nakasubaybay siya sa kanyang bahay. Sa kanyang anak, kung nagugutom yung asawa niya, o yun, di ba? Pinaghandaan na kaagad. Kasi nakatingin siya sa sambahayan niya. Kasi sabi niya, hindi niya tumitigil sa paggawa araw-araw. Dapat ganun ang noble woman. Dapat, no? Dapat ganun bilang isang mga mama dyan. Baka pagdating pa ng mister, naku, wala pang saing. Di ba? Naku, wala pa ang busy naman sa online yan. No? Paano yan? Sabi doon, nakachismis pa doon. Nako, dapat, kung ikaw isang bilang ina, gawin mo ito. Dapat nakasubaybay ka sa iyong pamilya at para matignan mo kung anong kulang. Di ba? Dapat maging busy ka sa gawaing bahay, gawaing pamilya. Sabi no, na anong karakter niya? Strength and dignity, wisdom and faithful instruction, and this was the affair of her household. This means busy ang ating mga mama para sa ating mga household na gawain. Amen? Sabi dyan, the noble woman is conscious of her family in all times. She does not overlook any of their needs. She sees what would help to get it for me. No, sabi dyan, ang mabait daw na babae, sabi doon, ay may kamalayan sa kanyang pamilya sa lahat ng oras. Ano, ang mabait na mama, may kamalayan sa kanyang pamilya sa lahat ng oras. Hindi niya pinapansin ang alinman sa kanilang mga pangangailangan. Nakikita niya kung ano ang nakakatulong at nakakuha
niya ito para sa kanila. You know? Na tumitingin ang ating mga magulang kung ano mang mas ikabubuti sa pamilya. Kung ano bang ikakabuti sa ating mga anak, sa iyong mga anak. Ganun ang isang ina. Hindi siya nagpapagaan bilang isang tamad. Nako. Sabi ito, na may bahay, hindi siya nag-aaksya ng oras sa sobrang pagtulog, pagbabasa sa mga Facebook, online. Di ba? Tumatawag sa ibang telepono, internet surfing without shopping. No? Kasi kung iyong ina, pag ganyan, parang gulo-gulo na. Gulong-gulong buhay na to. Di ba? Kasi dapat daw bilang isang magulang, she is very delight and hard working sa gawaing pamilya. Amen? So, sa mga mabubuting ina dyan, kami po ay sumasaludo sa inyo. Amen? Kaya kami po ay sumasaludo sa inyo kasi ginawa nyo ang gawaing pamilya at gawaing bahay. Pero, sabi dyan, ano bang resulta? Ano bang resulta? Ano bang, sabi dyan, result of such a life. Ano bang resulta nito? Sabi dyan, sa Proverbs 31 verse 28 to 29, say, her children arise, call her blessed. Her husband also, and he praises here, many women do noble things, but you surpass them all. Ano bang sikreto? Ano bang yung resulta niyan? Bless. No, sabi diyan balik. Yan. Down pa. Amen, no? Yan. Yan. Nako. Yan. Yan. Sabi diyan, her children arise, call her blessed. Her husband also, and he praises here, many women do the noble things, but yours surpass them all. Ano bang resulta? Sabi diyan, praises from family. Because he called blessed. Dahil sa kagalingan ng isang ina, tinatawag na blessed ng mga anak at sa kanyang hasawa. Amen, no? Kaya nga, purihin natin kung ganyan ang isang ina natin. Kasi kung ina natin wala sa pamilya, hindi natin matatawag na blessed. Dapat tawagin natin yung mabuting ina at marangal na ina. Sabi niyo, praise from the family. No? Sabi diyan, a mother who serve her family will earn the eternal gratitude for her children and spouse. Amen. Wow! Galing, no? Sabi diyan, ang isang ina daw naglilingkod ng mabuti sa kanyang pamilya ay magkakaroon ng walang hanggang pasasalamat sa kanyang anak at asawa. Amen. Kasi mabuting ina ka. Ikaw nanonood dyan, no, na isang ina na, kasi darating yung araw na sobrang papasalamat ng anak at asawa mo kasi merong ina na nag-guide sa'yo. Merong asawa na merong maging asawa, no, na nandyan para sa'yo. No? Pag may padala na, sakan hi. Marami ng salita. Pero pag hindi tayo parang, paano na natin matatawag na bless ang ating ina kung ganyan?
nagagalit na. Paano natin gawin ito, no? Kasi, sabi pa dyan, sa 20, many of women do the noble things, but you surpass them all. Sabi dyan, she excel and others. No? Result of the source of life. She excel all others. Sabi dyan, maraming babae, sabi dyan, no? Maraming babae na mabuting asawa. Ngunit sa kanila ay nakakahigit ka. Nahigitan niya. Ito yung sinabi ng si Kim Lemuel na maraming babae na mabuti. Pero, iilan lang. No? Iilan lang. Kung tayo mismo, pag sinasabi, ano bang ina ang meron ka? Di ba, parang kinukumpare pa natin. Di ba? Yung magulang ko, ganito. Sobrang bait nun. Kasi makikita natin bilang isang mga anak na nakikita natin na gano'n ang ating ina. Amen? Na mahigitan pa ang mas mabuti mga magulang. Kasi, sabi diyan, we might credit her success. Sabi diyan, hindi pa tayo, parang nag-advance ako Amen? Wala ako. Amen? Maliliit kasi. But, ilang isang ina, nahigitan pa ang, sabi ito, mabuting asawa. Dapat daw bilang isang mga magulang, higitan mo pa, bigyan mo pa ng yung sarili mo na para maging ikaw ang kaya-aya sa pamilya mo. Higitan mo pa. Paano mo dalhin ang pamilya sa isang bahayan mo. Amen? Sabi diyan, sabi diyan, pero ang ating ina, may sikreto din yan. Yan. Her secret for success. Yan, amen, no? May sikreto, sabi diyan, no? Sa Proverbs 31, verse 30 to 31, sabi diyan, no? Charm is deceptive, and the beauty is fleeting. But the woman who fears the Lord is to be praised. 31, honor her for all that her hands have done, and let her works bring her to praise of the city of gate. Anong sikreto? No? Amen, no? Ano bang sikreto ng, sabi niya sa Tagalog, basahin ako sa Tagalog parang maganda, no? Mandalaya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Sabi diyan, no? Anong sikreto? The secret of ng mabuting ina is fears God. Fears of the Lord. No? Sabi diyan, may takot sa Diyos. Kasi, sabi diyan, maaari nating purihin ang kanyang tagumpay na maraming bagay. Ang kanyang kagandahan, ngunit iyon ay isang mapanlin lang. Sabi ito, ang kanyang kagandahan, ngunit iyon ay walang kabuluhan at panandalian lang. Kung ikaw isang mabuting ina, may sikreto ka dapat. First, the Lord. May takot ka sa Panginoon. Kasi yung kagandahan mo, ang yung secret mo, mawawala ka. Mawawala yan. Pero, kukupas, tatanda, at iyong mga balat yan, kukupas yan. Pero kung ikaw isang magaling, mabait na magulang, dapat may takot ka sa Panginoon. Itong sikreto This is the secret of the mothers, the noble woman. Amen? Dapat gawin ito. Mothers, first the Lord, sabi niyan, mothers are to be celebrate as they reflect the glory of God. Dapat ikaw isang magulang, may sikreto ka. Hindi lang yung kagandahan yung sikreto mo. Hindi yung pagme-make up yung sikreto mo sa pamilya. Di ba? Dapat yung sikreto mo, may takot sa Diyos. Kasi kung ikaw may takot sa Diyos, yung pamilya mo, nakasurvive sa lahat. Madadala mo.
Kasi ikaw na mismo isang magulang, kasi may takot ka sa Lord. Kasi ang ating ina is the heart of the family. No? Kaya naintindihan natin, kaya salot sa magulang na marangal, mabait. Salot, dalawang salot, ibigay natin. Kaya bilang isang mga anak o bilang isang magulang sa inyo, dapat gawin niyo sa bawat pamilya niyo. Gawin natin ito. Kung tayo may bigyan ng anak, no? Ikaw may mabigyan ng anak, gawin mo din ito sa pamilya mo. Dapat ikaw bilang isang ina, may takot tayo sa Panginoon. May takot ka sa Panginoon kasi para madala mo ang pamilya mo ng maayos. Amen? Wag mo, sabi niya sa warning, no? Yung warning, wag mo, yung charm is as deceitful and the beauty is fleeting. Kasi kumukupas, yung sekreto mo, kung ganyan ka bilang isang mother, mawawala yan, kumukupas yan. Dapat ang sekreto natin, yung may takot sa Diyos. Amen? Tayo tumayo at basahin natin para sa ating magulang o sa'yo. Sabi dyan, no? Basahin natin na malakas. You are the precious gift that God has given me. No? No, thank you sa lating mga magulang, sa aking magulang dyan. No? Thank you, salamat. Sabi dyan, Happy Mother's Day to all our mothers worldwide. May you keep shine above all else because you are the empowering love toward to your family. Let God continue to give you the light that you need in guiding to the people around you through a good deeds. Amen, no? Salamat sa ating mga ina, no, na nandito. Ate Jem, Ate Mai, na salamat sa kanilang buhay, no, na binigay sa ng ating Panginoon. Amen, no? Lord God, we thank you, Lord God, this celebrating the Mother's Day. Panginoon, kahit late na kami, Panginoon, but Lord, paparangalan pa namin ang aming mga magulang, Lord, na nawa, Lord, may takot sila, Panginoon, sa iyo, Panginoon, O God, kasi para madala nila, Panginoon, kung anong man yung, para ma-handle nila, Panginoon, kung anong man yung pamilya, na ma-lift up ang kanilang mga anak, Panginoon, mag-guide nila ng maayos, Panginoon, O God. Salamat, Lord, na ikaw po ang manguna sa dako na ito. Salamat sa iyong presensya, Lord God, na hindi nag-iwan. Lord God, I pray, Father, na sa mga mother dyan, Panginoon, O God, na hindi man nila, Panginoon, mayayos ang kanilang pamilya. Lord, touch their hearts, Panginoon, na maihayag nila, Panginoon, kung ano man, may bigyan sila, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon, O God, para ma-lift up nila kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord God, thank you, Lord God, this verse, Panginoon, O God, na sa aming Mother's Day special, Panginoon, O God, na nawa, salamat, Lord, na ikaw po ang nanguna, Lord. In Jesus we pray, amen at amen.